Kakagulat lang ng Israel sa Syria at sa buong mundo sa paglulunsad ng isang lihim at biglaang pag-atake sa isa sa kanilang mga base ng himpapawid. Bakit kaya posibleng palalain pa ng Israel ang isa pang labanan habang nasa kalagitnaan ng usapang pangkapayapaan sa Syria at salungatin ang kagustuhan ng pinakamalakas nitong kaalyado na Estados Unidos? Mayroon talagang seryosong nangyayari at sa kasamaang palad, totoo nga, ang Syria na pinamumunuan ng isang dating Al-Qaeda jihadist ay naglalaro ng isang laro, isang napakadelikadong laro at mukhang ang Israel lang ang nakapansin nito. Magsimula tayo sa pinakaumpisa. Ang Syria ay isang bansa na nasa sanggandaan ng gitnang silangan at ng dagat Mediterranean, kaya't napakahalaga nito sa geopolitika. At sa nakalipas na 50 taon, pinamunuan ito ng kilalang pamilya Assad. Malupit sila sa sarili nilang mamamayan pero hindi sila relihiyosong ideolohikal tulad ng mga ekstremistang kilusan ng Islam. Noong Nobyembre ng 2024, may nangyaring hindi inaasahan. Naglunsad ang mga rebelde sa hilagang kanlurang bahagi ng Syria ng mabilisang opensiba na kumalat sa buong bansa ng nakakagulat na bilis. At sa loob ng 11 araw lang, narating nila ang Damascus. Tuluyang bumagsak ang rehimen ng Assad. Ang mga rebeldeng umagaw ng kapangyarihan ay pinamunuan ng isang jihadistang kilusan. Ang leader, si Ahmad al-Shara, ay isang miyembro ng Al-Qaeda. Naglagay ang Estados Unidos ng $10 milyong na gantimpala para sa kanyang pagkakahuli. Nasa listahan siya ng mga terorista at ngayon dahil dito, siya na ang naging presidente ng Syria. Nakikipagpulong siya sa mga opisyal ng Amerika at nagsasalita siya tungkol sa katatagan at muling pagtatayo at nagsusuot siya ng mga Amerikana sa mga press conference. Isa siyang jihadista na naka-Amerikana. At ang tunay na panganib ay naniniwala ang Estados Unidos sa palabas na ito o kahit papaano, pinapalusot nila ito. Gayunpaman, medyo iba ang pagtatasa ng Israel. Kasi nang bumagsak si Assad, may ilang bansa na napagtanto na may tunay silang pagkakataon dito para makaapekto sa Syria. Ang Turkey, Qatar at Russia ay sabay-sabay na nag-i-invest ng bilyon-bilyong dolyar sa muling pagtatayo at muling pagbubuo ng militar ng Syria. At kailangan ng bagong pamahalaan ng Syria ng pera para muling matayo, nariyan ang Qatar na may dalang pondo. Ang Turkey ay nagtatatag ng permanenteng presensya ng militar sa Syria dahil gusto nila ng isang matatag at jihad-friendly na pamahalaan sa kanilang timog na hangganan. Ang Russia naman ay nagpapanatili ng estratehikong presensya at humaharang sa konsolidasyon ng kanluran. At lahat silang tatlo ay nakikinabang sa isang jihadi na pamahalaan sa Syria. Ngayon, babalik ako sa kasalukuyan. Inanunsyo ng Syria na pananatilihin nito ang nuclear na materyal. Ang material ay yellow cake, parang uranium concentrate na natira mula sa lihim na nuclear program ni Assad. Bakit walang nagsasalita tungkol dito? Parang ano ga talaga ang nangyayari? Kaya siguro, hindi ka na magugulat na marinig na hindi ito katanggap-tanggap para sa Israel. Mayroon silang militar na pinamumunuan ng mga jihadi at sinuportahan sila ng Turkey, pinundohan ng Qatar at may suporta mula sa Russia. At ngayon, sa pagpapanatili ng nuclear material, ito na ang pagsasama-sama ng lahat ng banta na sinusubukang pigilan ng Israel. Kaya noong Agosto 18, nagpa siya ang Israel na salakain ang isang airbase at nagkataon na halos sabay ito sa pagbisita ng isang delegasyon ng militar ng Turkey sa mismong base na ito. Hindi malabo ang mensahe. Hindi muling itatayo ng Turkey ang airbase na ito.